Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for June 10 to 16, 2024. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano kayo magpapabook for a reading. So let's see, Pisces, what's coming to you this week, June 10 to 16. Weekly energies coming to you. Ano yung overall energy ng mga Pisces? June 10 to 16. King of Pentacles. Wow. You are focusing on establishing your stability, financial stability. Some of you pwedeng merong leadership role sa trabaho, sa career. Mas focus kayo sa pagbibuild ng inyong foundation, no? Let's see your possible challenge. Ouch. Merong 3 of Swords. This is can be disappointment sa isang tao. Can also mean separation or sadness, no? Maaring meron kayong mga iniinda na sinasarili nyo lang, no? Parang kayo lang nakakaalam ng mga battles na yan. And ngayon, your challenge is, paano mo ma-overcome yan? Okay? Let's see kung anong area of life to. Itong disappointments na to. 8th house. So, maaring ang may endings kasi 8th house is also associated sa endings. Transformation. Pwede ring meron kang investments na hindi nag-work, no, para sa'yo. Or you feel like parang gusto mo nang i-let go, gusto mo nang pabayaan, ganyan. Can also mean, kasi ang 8th house is also other people's money, loans, yun nga, investment. So, pwedeng meron kang failure sa aspeto na yan. Meron kang hindi naayos na asikaso. And ngayon, yun yung challenge mo kung paano ka makaka-recover from that. Yung iba, separation from someone, pwedeng sa relationship. Let's see your opportunity. You have the 3 of Cups. You have the opportunity to gain new friends, new connections. Kung meron ka mang pinagdadaanan na ikaw lang yung nakakaalam ng problema na yon, meron ding mga tao na kapag kasama mo, nagpapagaan ng pakiramdam mo. Okay? So, some of you naman, as an opportunity, pwedeng merong collaboration with others. You will be working together. So, kumbaga malilibang ka. What is your blessing? The 8 of Pentacles. Speaking of paglilibang. So, malilibang ka sa isang bagay na meron kang nakikitang resulta, magandang resulta sa effort, energy na binibigay mo. Let's say, for example, you are a content creator. So, meron kang mga goals, gusto mong tumaas yung views, gusto mong ma-monetize, gusto mo na dumami yung subscribers or followers mo. And gumagawa ka talaga ng paraan, no? Talagang tinatrabaho mo. And every time na tinatrabaho mo yan, nakikita mo agad yung resulta. Okay? So, yung blessings mo ay in alignment sa mga actions na ginagawa mo, sa mga efforts na binibigay mo, sa energy na binibigay mo. Okay? Some of you are going to master a craft. Meron kang, kumbaga gagalingan mo. Let's say, magaling ka na baker, mas gagalingan mo pa para meron kang certain expertise, no? Na ikaw lang yung nakakagawa ng best. What is the King of Pentacles? The 5 of Pentacles, yes. Some of you, naka-recover na kayo or unti-unti na kayo nakaka-recover sa financial challenges ninyo. Lalo na kung ito ay epekto na rin ng financial challenges ng mga taong mahal mo or connected sa'yo. Let's say, meron kang kamag-anak na nagkaroon ng problema sa pera, tapos ikaw yung tutulong, no? So, kumbaga, pwedeng nabayaran ka na or mas dumadami yung opportunity sa'yo, kaya
naayos mo na yung financial situation mo. What is the Three of Swords? You have the Nine of Pentacles. Some of you, pwedeng ang disappointment ninyo related sa isang tao na pinahiram nyo ng pera. Na pwedeng hindi nyo ina-expect na hindi siya magbabayad, or pwede ring investment mo na hindi mo ina-expect na hindi pala kikita. Parang malulusaw lang pala yung ininvest mo na pera doon, no? So, ano naman sabi nga, yung pera kikitain rin naman yan. Okay? Kasi pag nasa scarcity mindset ka na, ay wala na, 'di ba? Pag inisip mo na, ay wala na. Tapos nag-ano ka na doon, yung namroblema ka na kasi may nawala sa na pera. Kapag naka-scarcity mindset ka, sobrang malulungkot ka doon kasi alam mo, nawala na hindi na babalik. Pero kasi money is energy, no? Patuloy lang yan na mag-flow sa'yo. Depende na lang yan if binablock mo o hindi. Okay? So, lagi mong isipin, pag pera, kikitain pa rin naman. Okay? What is the Three of Cups? You have the Three of Swords. Oh! Grabe, Pisces, dalawang Three of Swords to. Pero this is an opportunity. I think, no, yung challenges ninyo ng mga nakaraan, meron kayong makikita opportunity dyan sa connections ninyo, sa friends ninyo, na, ewan ko kung napanood nyo rin yung video na yun, but it's about a person na nagtiwala siya sa mga kaibigan niya, na kanegosyo niya, pero ang ending parang dinouble cross siya, nawala lahat yung pinaghirapan niya. Pero, kumbaga, yung fall niya is dahil sa mga kaibigan rin niya or business partners. Pero, niredirect siya sa bagong situation, no? Meron din siyang mga nakilalang bagong mga kaibigan na tutulong sa kanya na umangat, makabawi ulit. Ganon. So, what is the Eight of Pentacles? You have the Six of Cups. I feel like ang blessing ninyo ngayon is you are going to do something like a work. Yung trabaho mo ay bagay na passion mo. What you are passionate about. Gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Nag-e-enjoy ka. Hindi lang trabaho ang tingin mo doon, but also like a passion, no? Passion mo siya because you really want that. And dahil doon, mas lalo ka i-blessed. So, for your money, career, finances, meron dito talagang losses. But I think, kahit na meron kang losses, yung tipong may nalugi or maaring merong isang trabaho, career, or business na hindi na nagwo-work for you, hindi ka na masaya, or hindi ka na productive. Pero, merong new adventure for you. There's a new beginning. There's a new idea na i-explore mo. Ang importante lang dito is you will take that action. Willing to explore ka. This is an adventure sa iyong career, sa iyong finances. Dalawang Page of Wands. Talagang ini-encourage ka na i-pursue tong ideas mo. Knight of Wands, yes. Take action. So you will be happier, you will be more contented sa bagong ipupurso mo sa iyong career, sa iyong business. So sa love life naman, let's see. Love life ng mga Pisces. Pisces. The World. Some of you meron kayong long distance relationship. Parang you are holding on to this relationship. Inilalaban mo tong relasyon na to. Pwedeng long distance relationship, pwedeng relationship with a foreigner. Pero para kasi yung expectations mo dito hindi natutupad, no? Hindi na fulfill. Five of Cups. Dalawang Ang daming nadodobleng cards para sa inyo, no? Five of Cups is about losses. And maaring letting go. So, yung iba sa inyo, if sa tingin ninyo hindi na kayo masaya sa relationship ninyo, you might be letting go of this person, lalo na kung long distance relationship, and you feel like hindi na siya nagiging source of happiness para sa inyo, and you feel na hindi na worth it,
So, maaring may decision making kayo na gagawin. You're going to let go of that. And yung attention ninyo, ifo-focus nyo ngayon sa inyong productivity. When I say productivity, sa inyong trabaho, sa iyong career, sa iyong finances. Truth to be told, o merong katotohanang mabubunyag. Deep knowing. I feel like mas magiging mature enough kayo, no? To understand your situation. Pwedeng merong spiritual awakening sa inyo na itong bagay na to, hindi ako dapat nagsistay dito, hindi ko dapat, alam mo yung realization na gano'n, na hindi mo hayaan yung sarili mo na magtiis sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya kasi parang ang dami mong nasasayang na oras at panahon na pwede ka sanang naging masaya. Okay, you get my point? Great passion. So, I think ito na yung passion na sinasabi ko sa inyo na ipupursue ninyo. Waiting for news, package, or letter. So, meron ka raw hinihintay na balita. Package. O, galing sa mga sa Lazada, Shopee, Amazon. Or meron kang marireceive na letter. Plenty of material things. O, diba? When it comes to your finances, your resources, meron Oo, you have everything that you need. Okay? Lagi mong isipin yun na yung mga pangangailangan mo, it is provided para sa'yo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!